Lovely gritted her teeth. Sinikap niyang magpagaan upang madali silang makarating sa mababaw. She hated being so helpless at umaasa ng tulong sa impertinenteng lalaki. And hated herself for being aware of the man's muscular strength as it supported her body. She was too aware of the texture of his skin against hers. Nang sa tingin niya'y nasa mababaw na sila'y marahas siyang kumawala. Nagmamadali siyang lumakad sa tubig na ang lalim ay hanggang tuhod na lang niya. Sharp pain pierced through her leg with each step. Bukod sa dati ng pinsala ng paa niya'y naroon ang kirot ng nagasgas ng matalim na bato sa binti niya kanina nang humampas ang alon. Sa baybayin ay dinampot niya ang kamera at nilingon ng lalaki. Salamat. Kasi lamig ng tubig sa dagat ang tinig niya. Dito. Bahagyan niya itinaas ang kamera at tumalikod upang lumakad pabalik sa guest house. My name is Kenneth, and you're lovely. Nahinto siya sa paghakbang. Did he say his name was Kenneth? Tumaas ang mga mata niya sa guest house sa itaas at pagkuway ibinalik ang tingin sa estranghero. Ito ba ang occupant ng katabing silid niya? Wala sa loob na sinuri ni Lovely ng tingin ng lalaki. She knew he was tall ages ago sa parking lot. Probably 6-footer and yet he moved with such elemental grace. Then her eyes focused on his face. Ang basang buhok nito'y nakahawi mula sa muka, and sunset light made his hair radiant like fine black wires. He looked to be about in his early 30s. He was ruggedly attractive. Tila nililok ng isang mahusay na eskultor ang mga anggulo ng muka, which not much of her type. But the artist in her approved of that. No tops, at ang tubig dagat na umaago sa matipuno nitong katawan ay kumikislap sa panghapong araw. Hips down, he wore a thin white boxer shorts na naplaster ng husto sa katawan. Mabilis siyang nag-angat ng muka, and to her horror, she realized that she was steadily gazing at her. You occupied the room next to mine, Lovely stated flatly in her most calm voice. Umaasang dahil dapit hapon ay hindi ito nahahalata ang pamumula ng pisngi niya. Natanaw ka ni Mang Elmo sa balkonahin na nagtungo sa dagat kanina. Wika nito, not bothering to hide the grin. Na tila ba ikinasisiya pa nitong halos wala na ito sa paningin niyang suot. At tama, kararating ko lang. Inutusan niya akong babayin ka rito. Yumuko ang tingin niya sa pantalong maong at kamiseta nitong nasa buhangin. Doon ito inilapag ang kamera niya. Lumalaki na ang tubig at nasa ibabaw ka pa rin ng bato. I've been watching you from this spot, hoping you'd come to your senses and waded back to shore. But you were too caught up with what you are doing. Hindi mo na puna ang pagtaas ng tubig. Hindi mo rin narinig na tinatawag kita. That I started to think you were deaf as well as crazy. Anger shot through her at the intended insult. Subalit wala siyang balak makapagpalitan ng salita sa estrangherong ito. Let him think and say what he wanted to. She couldn't care less. Ngayon niya nararamdaman ang hustong pagod. She'd been driving for hours since this morning at napinsala pa yata niyang muli ang binti niya. Perhaps this stranger was right. She was crazy. Nang akma siyang tatalikod upang lumakad pabalik sa guest house, ay hinawakan siya nito sa braso. I'm sorry if I was rude at the store. Wika nito. Nagmamadali ako, may nahabol akong taong tatawagan. At makikigamit lang ako sa nag-iisang telepon sa bayang ito at sa tindahan lang mayroon. Nagkibit siya ng mga balikat. Nagpatuloy sa paglakad na paika. Your leg's bleeding. Puna nito na muli siyang pinigilan sa braso. Far from the heart. Binawi niya ang braso at muling humakbang. Hindi ka umiika ng dahil lang dyan. What's wrong with your left leg? None of your business. Friendly, are we? Hindi sumagot si Lovely at nagpatuloy sa paglakad. At bawat hakbang, tila may karayom na tumutusok sa binti niya. Ang sumunod niyang nalamay, dalawang matitipunong braso ang nagpaangat sa kanya mula sa buhanginan. What are you doing? She said in a distant and icy voice, hoping he'd put her down. Pinulikat ka at masasaktan ka lang lalo. Nagasgas pa ng bato ang magagandang binti mo. Humagod ang mga mata nito sa nakalantad niyang mga binti. And leering smile appeared on his lips.
Wala kang pakialam sa akin. Patuloy niya. Besides, it would only make her more aware of the man's masculinity. Hindi mo dapat inaksaya ang oras mo sa pagkuha ng larawan kanina. Marami naman nabibiling ganyan sa bookstore. So common and without staying power. Kulot ang noong ni Yuko siya nito. Tinitigan. Not just a pretty face, huh? He said huskily. Lovely gasped softly, kasabay ng pagkailang. Wala siyang panloob. Walang dahilan para mag-abala siyang magsuot dahil babiyahe siyang mag-isa. Bukod pa sa hindi naman halatang wala siyang suot sa loob, sa cotton blouse niya. Iyon ay kung tuyo, subalit basa ang blusa niya. Put me down, she said almost in a whisper. No, Raven. Sa pagkagulat ni Kenneth ay marahas na nagpumigla si Lovely nang nasa harap na sila ng guest house. Napilitan tong ibaba siya. And yet, kung hindi pa rin ito nakahawak sa braso niya, malamang bumagsak siya sa lupa sa panginginig ng mga tuhod niya. Ang nakaparada sa harap ng cottage at napapagitnaan ng kotse niya ay dalawang black Honda Civic. Pareho ng modelo, VTEC. Kanino ang mga kotseng yan? Nang dumating ako, wala ang nasa kanan mo. Kararating lang marahil. Akin ang nasa kaliwa mo. Mas modelo ng 2 taon kaysa sa kanan. Just look at the gold emblem. He said the last 2 sentences with intended humor. Gold emblem. May gold emblem ba ang kotseng humabol sa kanya? Kanina sa daan may gold emblem din ba ang kotseng itim? Ay, ano bang nangyayari sa akin? She thought. Hey, are you alright? Namumutla ka. He said with concern. Marahas niyang tinabig ang braso nito. Umahon ng galit at takot sa dibdib. Sa nagmamadali at paikang mga hakbang tinungo niyang guest house. Alam niyang sinusundan siya nito ng tingin. Hindi na siya nakatitiyak kung kaaway ito o hindi. But he could have drowned her if he had any intention of, she thought with distress. Walang tao sa pinaka-reception ng guest house. Tuloy-tuloy si Lovely sa itaas. Glad of the banister. Nakatulong yun upang hindi siya mahirapang pumanhik. Sa silid niya ay naupo siya sandali sa gilid ng kama. Kinalma ang sarili. Sana'y nagpirmi na lang siya sa bahay. Sana'y nakinig na lang siya sa mami niya. Kung alis siya, kung alin man sa driver ng 2 kotseng yun ang gustong tumapos sa kanya. Tiyak na hahabulin din siya. O baka naman wala kahit sino sa 2 may-ari ng kotse ang nagtatangka ng masama sa kanya. Nagkataong parehong itim ang kotse na pag-aari ng 2 tao. Some vacation. Lovely sigh heavily. Tumayo at pagkatapos pumasok sa loob ng banyo. Kasabay ng pagbulwak ng tubig mula sa shower ay ang pagbukas din ng pinto sa kabilang silid. Ang tiling gustong lumabas sa bibig niya ay napigil as she came face to face with Kenneth. Ito may nagulat din. For a long moment, his eyes locked on hers. Next time, lock this side of the door. He reprimanded gently at saka lumabas at isinalang muli ang pinto. Para siyang estatwang nakatayo sa ilalim ng tumutulong shower ng may ilang sandali. She couldn't easily erase from her mind his intent gaze on her after he had given her body a quick glance. Kung ninais nitong manatiling nakatitig sa kanya, ay wala siyang magagawa. Madali nitong sabihin kasalanan niya dahil hindi niya isinara ang pinto ng banyo sa bahagi nito na siya namang dapat. Ganyan may gusto pa rin niyang matunaw sa kahihiyan. At paano ba namang nawala sa isip niyang magkasosyo sila ng banyo? Paano niya magagawang humarap dito sa susunod na mga araw? And no, she had no intention of moving to another room. Nasa pasilyo ang banyo ng ibang silid. Pagka-shower ay bumaba si Lovely at humingi ng kape kay Manang Tere at pinanhik sa silid. Nagbilin siyang hindi siya maghahapunan at mas gugustuhin magpahinga. Maliban sa talagang pagod siya, hindi rin niya gugustuhin makatagpo sa hapunan si Kenneth. Maraming buwan ng pagsasanay ang nagpangyari upang kahit bahagyang kaluskos ay nagigising siya kaagad at hindi niya malaman kung bakit siya nagising. Inabot niya ang relo na nasa side table. Ang luminous hands nito ay nagsasabing 2:00 ng madaling araw. Muling ibinalik ni Kenneth sa night table ang relo at sinikap na bumalik sa pagtulog. Sa halip, mukha ni Lovely ang gumuhit sa balintataw niya. Sa sandaling pagkatitig niya rito kanina ay nakaukit na sa memorya niya
Ang muka't katawan nito. Slim, but she had shapes at the right places. Small and firm. Great legs, and he imagined them curled around his lips as he made love to her. She had turned him on. Kahit kanina sa dagat, technically, kahapon na yun. Naaakit siya dito. Karaniwan ay kaya niyang kontrolin ang sarili sa ganung bagay. He wasn't 33 for nothing. Lampas na sa edad na madali siyang maakit. Hindi naman pang Miss World ang ganda nito, but she was pretty and attractive, and she'd got something. A devastating appeal that she probably wasn't aware of. And her skin was silky smooth, like ivory. At sa ilang sandali nito sa dagat, ay kagyat yung namumula. Sun-warmed ivory, and she felt good in his arms, na parabang ang katawan nito ay sadyang nilikha para sa kanya. Kaiba sa mga babaeng nakakatagpo niya. Lovely hadn't even flirted with him. She was cold and contained true and true. Hindi niya sinasadyang mapasukan ito sa banyo with nothing on. While other women would have shrieked, o di kaya ay mauupo at magpipilit na takpan ng katawan. She didn't do any of those awkward things. She maintained her cool and that dignified look. Subalit may nangigibabaw sa mga mata nito. He was sure it was fear. Yes. Did she think he would do something wrong? Ang pag-iisip ni Kenneth sa dilim ay naputol nang makarinig siya ng mahinang ingay. He strained his ear to listen carefully. Ang mahinang ingay ay lumalakas. Mula sa kabilang silid ang naririnig niya. Si Lovely ang naririnig niya, at yun ang nagpagising sa kanya. Was she having a nightmare or something? Or was she in pain? Napatayo si Kenneth. Binuhay ang ilaw sa silid at nagpalakad-lakad. Hindi malaman kung ano ang gagawin. Binuksan niya ang bathroom door. Umaasang hindi nakasara ang kabilang pinto. But no such luck. Pagkatapos ng nangyari kaninay, hindi magpapabaya si Lovely. Lumabas siya sa balcony. His own French door was left open. Walang dahilan para hindi niya i-enjoy ang hangin sa gabi. He tried Lovely's door. It was locked. He expected that. At mula sa balkonahe ay malakas ang ingin nito. Kinatok niya ang French door, kasabay ng pagtawag sa pangalan nito. Hindi niya makuhang kumatok ng malakas. Maaari niyang magising at maaabala ang ibang tao. At malamang na magigising niya ang dalawang matanda. Papanhik ang mga ito at magkakaroon ng komisyon. Maaaring mapahiya ang dalaga. He went back to his room impatiently. Binuksan ang drawer sa night table at kinuha ang bungkos ng mga susi roon. Bumalik sa balkonahe at sinusiyan ang pinto at pumasok. Bahagya pa siyang nagtaka nang makitang bukas ang lampshade nito. Humakbang si Kenneth patungo sa kama nito at naupo sa gilid nun. Lovely, banalig niyang tawag. She was tossing and turning. May mga butil-butil ng pawis sa gilid ng noo. And tears? Lovely, wake up. No! Sigaw nito, nagpumiglas at nanlaban, as if she was fighting for her life. Inabutan na ng kuko nito ang braso niya. And it scraped his skin, drawing blood. Hinawakan ni Kenneth ang dalawang kamay nito at pinigilan. Doon nagising si Lovely at nang makita siya'y nanlaki ang mga mata sa sindak. And would have screamed kung hindi niya naagapan ang bibig nito, na lalong nagpangyari upang manlaban nito ng gusto sa pagtataka niya. Shh! Lovely, I'm not going to hurt you. It's okay. You're having a bad dream, he said. Aalisin ko ang kamay ko sa bibig mo. But promise me you won't scream. Bahagya lang tumango ito at nararamdaman ni Kenneth ang panginginig ng katawan nito. Unti-unting huminto sa panlalaban si Lovely. But Kenneth had this feeling that she was just waiting for a small chance to fight him again. Lovely, there's nothing to fear. I won't hurt you. Wika niya. Pinakawalan niya ang bibig nito, expecting any moment that she would strike him. She did not. Her eyes wide with fear, and ready to strike if needed to. You were having a bad dream. Lovely, still disoriented, took a deep breath and relaxed a little. Tumayo si Kenneth at tinungo ang mesa sa isang sulok at nagsali ng tubig sa baso mula sa plastic bottle ng mineral water. Drink this. What are you doing inside my room? Paano ka nakapasok? Lovely, hindi ako masamang tao.
I'll determine that. Now, paano ka nakapasok? You were having a nightmare. Ang lakas ng ingay at nagising mo ko. That doesn't answer. How you were able to get inside my locked doors. May sarili akong susi sa buong bahay na... May sarili kang susi? She exclaimed. Napabangon bigla. I own this house, lovely. Marahang sabi niya. You? Hindi makuhang tapusin ni Lovely ang sinasabi. Nanlalambot na muling humiga. Her chest heaving. Tila galing siya sa mahabang pagtakbo at ngayon nagisna niyang nasa loob ng silid niyang lalaking ito. Ang lalaking ito na bago siya nakatulog ay pinaghihinalaan niyang kaaway. At ngayon sinasabi nitong pag-aari nito ang guest house. She turned an angry face to him. At ugali mo bang pasukin ang bawat silid ng mga guest? Hi, you were having a nightmare. You could have died of a coronary... There's nothing wrong with my heart. She snapped. Tinitigan siya ni Kenneth. Then a hint of a smile formed his lips. I believe you. You fought me like a wildcat. See this. Ipinakita nito sa kanya ang kalmot sa braso nito. Look at your fingernails. Baka nandyan pang balat ko. Her eyes grew wide in horror. Ginawa ba niya yun? Wala sa loob na yumuko siya upang tingnan ang mga daliri. Subalit bago niya nagawa yun, agad niyang ikinuyom ang mga palad. She couldn't bear to look at it. Kahit sa panaginip ay nagiging bayolente siya. Inumin mo ang tubig na to, lovely. In trembling hand, she took it and emptied the glass. Thank you, she whispered. I'm sorry. Bad dream, ha? Alam bang ng lahat na bahay mo to? Pag-iwas niya sa tanong nito. Sa kabila ng pagod, hindi niya nakuhang makatulog ng mapayapa. Hindi kasi siya talaga naniniwala na si Jake ang nagtapos ng sarili nitong buhay. Alam niyang may gumawa nun. A man with a black car, a Honda Civic. It could be anyone. And it could be Kenneth. But things didn't make sense. Pag-ari nito ang guest house at doon niya napiling magpunta nang hindi sinasadya at walang nakakaalam. Of course, maliban sa pinagtanungan niya. But that didn't count. Actually, naman ako lang ang bahay na to sa grandmother ko. Hindi ko naman inililihim na pag-aari ko ang guest house na to. Pero hindi ko rin naman ipinangangalandakan. Bago ko manahin ang lugar na to, guest house na to for 3 years. Entertaining guests kept my grandmother from her miseries when my grandfather died. When she died 3 years later, walang dahilan para baguhin ko. Yun ba ang dahilan kung bakit tinawag itong Blue Lady Cottage? Tumango si Kenneth. What do you do? Dito ka ba nakatira? He grinned. At sa kabila ng naroroon pa rin ang tensyon, nararamdaman ni Lovely na pumitlag ang puso niya sa ngiting yun. And there was something about the man that made her suddenly conscious of herself as a woman, of the way she looked. Though her cotton nightdress was decent enough, alam niyang nakasabog ang buhok niya at pinigil niya ang pagnanais na hawiin yon at ayusin. Nasisira na siya ng bait. Third degree? Why, you could make a very good CIA or NBI, my dear. But to answer your question, yes and no. Sometimes I'm in my mother's house in Manila. I was in Manila 6 weeks ago. 6 weeks? Bahagyang nagsalubong ang mga kilay ni Kenneth sa tono niya. Pagkuway nagkibit ng mga balikat. We've met, haven't we? At the parking lot. Surely you remember that. Wala sa loob siyang tumango. At kung nandito naman ako, I fish for a living. Patuloy nito. You fish? Yeah. You probably didn't notice my fishing boat. It was moored out at the opposite side of the beach, hidden by big rocks. I'll take you out in there someday. Napangat siya ng tingin sa pangakong nasa tinig nito. I can't. I mean, I've never been in a boat. There's always a first time, lovely. Nilapitan siya nito at banayad na hinawakan sa mga balikat at maingat na inhiga pabalik. Aware of the man's masculinity. Gusto niyang bawiin ang kamay nito subalit hindi niya magawa. And she was confused what his gesture had meant. Itinaas nito ang kumot sa kanya. Get back to sleep, lovely. May ilang oras pa bago sumikat ang araw. I'll expect you to join me for breakfast at 7:30. Though I won't mind. Kung hindi ka magigising sa ganong oras, maghihintay ako.
Hanggang sa makalabas ang French door si Kenneth, ay nanatili siyang nakatitig doon. Tama kaya ang hinala ni Lovely na hindi talaga totoong nagpatiwakal si Jake? At ano kaya ang kaugnayan nito kay Kenneth?